Blake Alexander Montenegro. He has everything, she has nothing. He has the perfect family, she had no one but herself. He needs a wife, she needs a job. And that's the start of her as the billionaire's wife. Ang kwento nagsimula sa pagpapanggap na mauuwi sa totohanan. Bago na naman pong kwentong ating aabangan. Alexander Montenegro at Nancy Carmela Cardozo, secretary/wife. Nancy's POV. Hapo akong napaupo sa isang bench na hinahintuan ko sa park. Tagaktak ng pawis ko't ilang kumpanya nang napuntahan ko pero wala pa rin akong mahanap na trabaho. I sighed. Nakakainis. Ganito ba talaga kahirap maghanap ng trabaho ngayon? Nagpapadyak ako. Bakit pa kasi ang unfair ng world, diba? At yung impaktong manyak na boss ko dati, bakit ako pa yung natipuhan at nilandi? Ayan tuloy, nasasanti ako ng pangit yung asawa. Kainis. Magsama silang dalawang pangit. I sighed. Paano na? Di ako pa pwedeng umuwi nang walang nahahanap na trabaho. Konti na lang yung ipong natitira sa akin at sa tansya ko, 2 linggo na lang itatagal nun. Wala pa naman akong kamag-anak na maaasahan. Adopted child lang kasi ako at yung kinikilala ko mga magulang sa makapilang buhay na. Amen. Hay, maganda naman ako. Matalino. Sweet. Halos lahat na yata ng katangiang mamahalin ng isang tao na sa akin na. Yes, nasa akin ang lahat. Isa na lang ang kulang at yun nga yung trabaho. Nakakabwisit naman. Napapaso ng magandang skin ni ako. Medyo umiinit na. Naman, alam ko namang hot ako pero what I mean is literal na mainit. Yung mataas yung sinag ng araw. Tas tumatama na yun sa magandang skin ni ako. Walang magawa ang beauty ko kahit pagod tumayo ako at naglakad. Isang kumpanya na lang ang pag-asa ng beauty queen nyo at yun ay ang Montenegro Group of Companies. Well, medyo nag-aalangan nga ako mag-apply doon. Don't get me wrong ha. Kung super duper gwapo na boss lang hanap nyo, aba, malalaglag lahat ng pwedeng malaglag sa inyo kapag na-meet nyo at tagapagmana ng kumpanyang yon. Well, yung isa sa kambal pa lang nami-meet ko in person, si Sir Blake. At yung isa, yes, nakita ko na siya pero sa mga newspapers lang at magazine. At yung bunso naman nila, si Miss Blight, well, hindi pa rin. Sa mga magazines ko lang din siya nakikita dahil palagi siyang laman ng mga iyon. Supermodel kasi siya. Anyways, nakakapagod palang dumaldal. Tumayo na ako at pinagpag yung miniskirt na suot ko. Wala na akong choice. Kailangan ko makahanap ng trabaho dahil kung hindi, wala akong apartment sa isang buwan at wala na ako makakain makalipas ang 2 linggo. Dumiretso na ako at tumawid ng kalsada. Nasa kabilang lane kasi yung building ng MGOC. Nang nakatawid, agad akong dumiretso sa lobby. Agad naman akong nitian ng naang nasa desk doon. Good morning ma'am, ano pong kailangan ninyo? Magalang na tanong nito. I smiled at her widely. Widely talaga, yung iting halos mapupunit na yung maganda kong lips. I just wanna ask kung hiring ba kayo ngayon? Nakangiting tanong ko. Oo, ang alam ko po, meron pong bakante rito mga nakarang araw pero wait lang po. I'll just confirm it sa HR. I just nodded at kinuha na niyang telepon at may denial doon. Ako naman nilibot ang paningin sa paligid. Well, this company is really big. Typical glass. Glass wall, tile floor. Ang pinagkaiba lang siguro nito sa iba ko napasukan na yung ambience ng lugar. Hindi kasi pressure ang mararamdaman mo pagpasok. In fact, relaxing pa nga. At bakit ganon? Aba, ewan ko. Basta peaceful sa pakiramdam ng lugar. Tumpak ganun. Ma'am? Muli ako napalingon sa babae. Hiring pa daw po, secretary position, 7th floor po. Pakihanap lang po si Dean Mercado. Wika nito na halos ikatalon ko sa tuwa. At least, 'di ba? May pag-asa pa ako magkatrabaho. Agad naman ako nagpasalamat dito at tinungo yung elevator. I pushed the 7th floor button at dahil wala akong kasabay at nakikita kong mukha ko sa kintab ng elevator, nag-retouch na ako. Konting polvo, pahid ng lipstick, sabay pouty lips. Konting ayos ng buhok, then beautiful eyes. Oh gee, I'm so ganda na. Tumpak ganun. Bumukas na yung elevator at agad akong lumabas. Sumalubong sa akin ng mahabang pasilyo. Doon napansin kong walang opisina. As in, wala. Naglakad ako na naglakad hanggang sa matanaw ko ang isang desk na nasa harap na isang marmol na pintuan. Naglakad ako palapit at doon napansin kong abala sa ginagawa yung isang lalaking nakasalamin. Huminto ako sa tapat nang di niya napapansin. I cleared my throat. Doon siya nagangat ng tingin. Hi, I'm Nancy Carmela Cardozo. Danilahad ko yung kamay ko na agad niyang tinanggap matapos akong ngitian. How may I help you, Miss Cardozo? He asked. I'm looking for Mr. Dean Mercado. Do you know him? I asked. I saw him smiled. Ako yon, miss. Anong kailangan mo sa akin? Nanlaki ang mata ko. Doon bigla ako napatingin sa pin na nasa damit niya. Oh, sorry.
Then I smiled awkwardly. He just nodded. Anong kailangan mo? Muli ay tanong niya. Yes. Ang sabi kasi ng nasa lobby, hiring daw kayo. At ikaw ang tinuro niyang hanapin ko daw? Paliwanag ko. Nakita ko naman nagliwanag ang mukha niya. Agad siyang tumayo at hinawakan ako sa braso. Nagtataka ko naman siyang tinignan. Weird. Tinapat niya ako sa harap ng marmol na pintuan at kumatok. A baritone voice echoed in the whole room na mukhang nanggaling pa sa speaker na nakapalibot sa buong floor na ito. What? A cold voice said. Nakita kong paglunok ng kasama ko. Then bumalik siya sa desk at may pinindot doon. Sir, may mag-a-apply po. Magalang na wika nito. Okay then, papasukin mo. Agad naman siyang bumalik sa tabi ko at binuksan yung pintuan na nandoon. Hinila ako papasok. Iwan ko na po kayo, sir. Tinignan niya ako ng tipid at nginitian at tinanguan. Wala naman ako nagawa kundi tumango pabalik at magpasalamat. Na makalabas siya, humarap ako sa desk na isang lalaking nakaharap sa laptop. Di ko alam ba't parang nag-iba yata yung atmosphere. From relaxing at ngayon nakaka-pressure na. You may sit. Malamig na wika nito kaya agad naman akong tumalima. Resume, wika niya. Agad ko namang iniabot iyon. Kinuha niya iyon ang hindi inaalis ang tingin sa kanyang laptop. Di ko tuloy makitang mukha niya. Yumuko siya at binasa yung resume ko. Pasimple ko namang nilibot yung tingin ko sa buong opisina niya. Typical office din, pero napakamali ng dating. So, Miss Cardoso, why should I hire you? Napaayos ako ng upo sabay ng pagtaas ng tingin at nagsalubong ang mga mata namin. Di agad ako nakahuma. Ang gwapo! Miss Cardozo, are you with me? Malamig na tanong niya ang muli. Napakarap ako tumikim. Na-conscious ako sa matiim na pagtitig niya sa akin. You should hire me because I can work efficiently. I can easily cope up with everything when it comes to work. I am a dedicated person, a hard worker one. I can say that I can contribute something in your company, sir. Sagot ko. Napataas ang kilay niya. Mas gumugwapo siya sa paningin ko. What position are you applying for? Your position, sir? Gusto ko sanang isagot pero baka ibalibag niya ako palabas ng opisina. Secretary, sir. I'm applying for that position. I politely said. Tumaas ang gilid ng labi nito na parang gustong ngumiti. Then you're hired. Nanlaki ang mga mata ko. Ano daw? Hired? Tanggap? As in? Tanggap na ako. Di na ako mapapaalis sa apartment ko. Di na ako magugutom kasi magtatrabaho na ako. God, thank you, Lord. Thank you, sir, for this opportunity. Hindi ko po kayo bibiguin, I said, smiling. Tumango naman siya. Dapat lang, he even said. Kailan po ako magsisimula? I happily asked. Nagtaas siya ng tingin at hinuli niya yung mata ko. You can start when you are done marrying me. Seryosong wika niya na kinalaki ng mga mata ko. Ano daw? Marrying him? Kasal as in? Pardon, sir? Tumaas ang gilid ng labi niya. I hired you to become my wife, Miss Cardozo. Ang maging asawa ko ang magiging trabaho mo kasabay ng pagiging sekretarya ko. So it is just a yes or a no. If it is yes, you're willing to go with me and marry me as soon as possible, and it will last for 1 year. You will work for me as my pretend wife and I will pay you 30 million. Then he stared at me intently. So, is it a deal or a no? Nakangusong pinaglalaroan ko ang maganda kong kuko sa aking magagandang daliri. Kanina pa ako nagmumuni-muni dito sa loob ng apartment. Aba, bakit hindi? Isang linggo na nakakaraan mula na makausap ko ang CEO ng kumpanyang iyon kung saan tinanggap nga ako sa trabaho pero may kondisyon namang kailangan ko magpakasal. I rolled my beautiful eyes. Hindi naman sa choosy ako, aber. Kasi kung tutuusin, sino bang aayaw sa napakagwapong Blake Alexander Montenegro na pinagpapantasyan at pinagagawa ng mga babae sa halos buong bansa para maging asawa, di ba? He is popular. Di lang dahil sa kagapuhan niya kundi dahil din sa mga achievements niya sa buhay at the age of 28. He is a very successful businessman at lahat ng hawakan niya negosyo talaga namang lumalago. I sighed. Anong gagawin ko? Papayag ba ako? Kasi naman 25 pa lang ako at ayoko pa mag-asawa. At isa pa bakit naman akong natipuhan ni soon to be boss, diba? Ang dami nagagandang babae sa mundong ginagalawan niyang mayaman din tulad niya. Pero bakit ako, diba? Di naman sa pangit ako, no? Maganda ako, swear. Di ako bias pero marami talaga nagsasabing maganda ako pero kasi sapat na ba yun para tanggapin ko yung offer niya? Kasi naman wala naman akong habol sa 30 million na ino-offer niya. Basta't ang gusto ko lang magkaroon ng simpleng trabaho na tutustos sa mga gastusin ko buwan-buwan. Napahiga ako sa sofa. What to do?
I sighed. Isang linggo na lang yung itatagal ng stocks ko. Kailangan ko rin ay magbayad ng upa sa apartment ko. Wala naman ako mahanap na ibang trabaho. Paano na ako? Napanguso ako. Ay, ayoko na mag-isip. Tumagilid na lang ako sa sofa at pinikit ang mga mata. Mamaya na ako magdedesisyon. Matutulog na lang muna ako. Alexander's POV. Where? I asked coldly. Napanunok naman yung inutusan ko. Sa isang apartment. Ilang metro po ang layo mula rito? Kinakabahang sagot ko. Tell me the exact location. Number 5, Everlasting Street po. Diretsong wika nito. I just nodded at kinuha ko yung envelope na naglalaman ng perang pambayad ko sa kanya. Here, good job, I said as a matter of fact. Tipid naman tong ngumiti at inabot yung bayad. Thank you, sir. It's a pleasure to render some services to you. Wika nito at tuloy nang lumabas sa opisina ko matapos kong tumango. Napasandal ako sa swivel chair ko. It's been what? A week? Pero hindi pa rin siya bumabalik. I did not expect na abutin ng linggong pag-iisip niya. I sighed. Naiinip na ako. Wala na ba siyang balak bumalik? I grabbed my phone. I was about to dial Nancy's number when my phone vibrated. I sighed when I saw that it was Mr. Tolentino who's calling. I cleared my throat and I eventually answered my phone. Good morning, Mr. Tolentino. How may I help you? I answered with a formal voice. Good morning too, Mr. Montenegro. Tumawag ako para dun sa property kong binibili mo. Any update with that? How about our deal? You know, it's been a month, Mr. Montenegro. Naiinip na ako. And may I remind you na hindi lang ikaw nagkaka-interes na bilhin ng isla kong yon. Well, as I've said, I don't give a damn about the money that any businessman can give me. Ang gusto ko lang makasigurong maaalaga ng istang yon. Walang paligoy-ligoy na wika pa nito. Napahilot ako sa sentido ko. I am sorry for the long wait, Mr. Tolentino. I am busy this past few weeks and about our deal, it's settled. Next week, I will introduce my lovely wife to you. I said seriously. You are married already? Bakas ang gulat sa kabilang linya. Yes, a civil one. I can't let go of my Nancy so I married her right away. Pagsisinungaling ko. Saka ko nalulusutan lahat pagkatapos. Oh, Nancy, ha? But how the hell that your wedding did not come out in public? I mean, no media? Mr. Montenegro, you are so popular sa lahat ng kilos mo. Alam ng media. So, paano wala ko nabalitang kinasal ka na? Nagtatakang tanong pa niya. Because I want it private, sir. I'm not a Montenegro for nothing. I can keep what I want to keep. And my wife is not an exception to what I want to keep. But it doesn't mean na ayoko siyang ipakilala sa public. I want her to be known as my wife, but not now. Ayoko pa sa ngayon because I don't want her to feel na lahat ng mata nakasunod sa kilos niya. Ayokong pati siya idamay sa magulong mundong meron ako. I just want her happy, contented, and just free to go anywhere where she wanna go without being nervous that tomorrow she might be the cover of all newspapers. I just want her to do all the things she wanted to do without fearing that it might ruin my image. I don't want those, Mr. Tolentino. I don't want those. Ang gusto ko, bigyan siya ng masaya at simpleng buhay, kagaya ng gusto niya. Di ko alam kung saan nanggaling ang mga nasabi ko, pero deep inside me, yun talaga ang gusto ko. I want Nancy to be happy again once tanggapin niya yung deal na iniaala ko sa kanya. I heard Mr. Tolentino chuckled. You are in love, Mr. Montenegro? Well, I'll just see the both of you next week, okay? I'll hang up. Thanks for your time. Then the line went off. Napatula ako. In love? I smirked. Me? Oh no, I am not. I am just being protective, like I've always do when it comes to my little sister. Binaba ko na yung phone ko. Kiniyo yung mga gamit ko. Kung ayaw niyang bumalik sa opisina ko, then I will be the one who's going with her. I smiled. Wait for me, Miss Cardozo, and I will make you see what a Montenegro can do. And I will make sure na bago ako umuwi sa bahay ko, kasama na kita. Nalimpungatan ako dahil sa ingay. Ingay na kumakalampag sa pintuan ng apartment na inuupahan ko. Naiinis sa tililikuran ko yung puntuan. Then I abruptly closed my eyes to sleep again. Pero anak nga naman kasi ng tinapa. Mas lalo pang lumakas yung katok. Inis na nilagyan ko ng unan yung mukha ko. Ilang minutes pa lang ako nakakatulog at inaantok pa ang beauty ko. Pero buwis na tinapang parang di mapakali naman. Kung may ilalakas pa yung pagkatok ay talaga namang mamemerwisyo ng sino mang nasa labas ng pintuan ng apartment ko. Nakasimangot na bumangon ako at mabilis tinungo ang pintuan. Di ko na inalintana kung ano yung itsura ko, basta naiinis ako. Inistorbo ng kung sino man siya ang pagtulog ko. Pinihit ko yung doorknob ng pintuan at, ano bang problema mo ha?
May bala ka bang manila ng pintuan na may pintuan? Tsaka hindi mo ba alam nagpapahinga yung tao tapos can you just please shut your mouth? Nanlaki ang mata ko sa pamilyar na boses. Agad ako nagtaas ng tingin at napasinghap na makita ko siya. Si Alexander Shemay. Sa pagkabigla, sinaranduhan ko siya ng pintuan. Woman! Tinig kong pagmura niya sa labas. Napakurap-kurap ako. Sino na nga ako? Ano na nga ulit yung pangalan ko? Sino nga ulit yung nasa labas? Darn woman! Open this door or I will break it. Napaigtad ako sa lakas ng sigaw niya kasabay ng pagkalampag niya sa pintuan. Agad akong natauhan at inayos ang sarili ko. Nang maayos niya, pinaskil kong maganda kong ngiti at binuksan ang pintuan. Nakita ko agad na nakatiim na bagang niyang gwapong mukha. Ano? Naputo lang sasabihin ko. Kasabay ng impit na pagtilin nang bigla niya akong tinulak papasok sa loob ng apartment ko at sinandal sa naisara niyang pinto. Magkaharap ang mukha naming dalawa. Why did you slam the door on my face, woman? Nagangalit na wika niya. Napakurap naman ako sa kanya. Ang gwapo niya talaga, Shemay. Darn it, woman, I'm talking to you. Muli wika niya. I cleared my throat. Ang landi mo kasi, Nancy. Nagagalit na ngayong tao, gwapong-gwapo ka pa. Kasi tingnan mo yung itsura ko, oh. Tapos baba ng tingin sa katawan ko. Kakagising ko lang. Malay ko ba kasing ikaw yung ingit ng ingit sa pintuan ng apartment at sobrang ingit ay gusto mo niyatang sirain? Sarcastic na wika ko. Nakita ko muling pagtiim ng bagang niya. And why the hell on earth na maiinggit ako sa ordinaryong I left my hand in front of his face. Shut up! Medyo inis ng wika ko. Lumalabas na naman ang katarayan ko. Nabitin kasi ako ng tulog eh. Nakita ko naman ang nakangang mukha niya na para bang hindi niya may digest yung sinasabi ko.